Kabanata 4, Boyfriend. I was furious. Bakit ba sa lahat ng klase ko, ako pa talaga ang naatasan na maging kapareha ni Achilles? Busango tuloy ulit ang mukha ko habang tinitignan ang mga gagawin. Bakit ba galit na galit ka kay Achilles? Tanong ni Olivia pagkatapos kong sabihin ang hinaing sa kanila. I told you, I find him arrogant for someone in his status. Hindi naman arugante si Achilles, Marem. Baka dahil lang sa nangyari sa inyo doon sa mga merkadehas. Si Charlene. Hindi ako sumagot at nanatiling nakatingin sa topics naming dalawa. We can just divide this and be responsible of our own topics and the end. Hindi na kailangan maraming interaksyon. At para naman sa presentation, pwedeng ako na ang gumawa ng para sa aming dalawa. Total ay kompleto ako sa mga kailangan samantalang siya, hindi ko alam. He can just give me his output and I'll turn it into a presentation for us two. Naniniwala ka pa rin ba na sinasadya niya ang pagkakahawak sa'yo? Umirap ako at bumaling sa dalawang kaibigan. Basta, hindi ko siya gusto. Hindi ka rin naman ata gusto nun. Si Charlene at nagtawanan sila. I glared at the both of them. Umiling naman si Marcus. Tumigil na nga kayo. Kung sabagay, kahit iyong ex ko, bukang bibig ka. Gandang-ganda sa'yo. Pero hindi ka malapitan dahil suplada at maldita. Dagdag ni Charlene. Pero si Achilles may gusto kay Marem? Si Olivia na para bang napaka-imposible iyon. Wala naman talaga akong pakialam kung may gusto si Achilles sa akin o wala. Pero sa tunog ni Olivia, parang insulto sa akin iyon. It was as if I am so low for Achilles when it should be the other way around. I looked at her with my dagger stares. I don't mean that in a negative way. It's just that many girls had tempted him before. College na ang mga batch niya at maraming magaganda sa nagdaang batch. Inuuna niyan ang trabaho para sa ina at hindi ko pa narinig na nagka-girlfriend yan. Kibit balikat ni Olivia. Hindi na ako nakinig at nagpatuloy na lang sa plano ko para sa aming group work ni Achilles. Ayaw ko rin siyang kinakausap kaya lang mukhang wala akong choice ngayong kagrupo kami. Matatapos din naman ito pagkatapos ng 3 linggo kaya magtitiis na lang ako. Lunes nang pumasok ako sa school at natanaw si Achilles sa tabi ng upuan ko. Nagtama agad ang mga mata namin pagkapasok ko. I sighed and went straight to my chair to sit. Tinatanong ko siya at nakikita kong diretso lang ang tingin niya sa harap na para bang hangin lang ako sa gilid niya. It was always that way though. I never complained. Hey, I called him. He was hesitant to look at me. Siguro dahil na rin sa huli naming sagutan, I clearly told him that I didn't want us to talk. May inassign sa atin na topic para sa reporting noong absent ka last week. Tayo ang kinuhang partner ni Mrs. Aldana. His brow shot up. Nilapag ko ang libro para ipakita sa kanya ang assigned topics namin. Isang short story to. Kanya-kanyang research na lang at para sa presentation ako na ang gagawa. Ibigay mo na lang sa akin ang ilalagay ko para hindi na mamroblema. Kinuha niya ang libro ko at binasa saglit. Medyo nainip ako dahil tahimik siya at binabasa iyong topics. It has 1 short stories that we are going to discuss for a class. I divided the 20 guide questions. Tigsa 10 tayo at kanya-kanyang sagutan na lang. Sabi ko, I'll just copy your answers and make a presentation out of it. Nagtagal pa rin ang tingin niya sa topic namin bago niya binaba ang libro. Sa topic na to, kailangan natin basahin ang sagot nating dalawa. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Iisa lang ang i-discuss natin, related ang mga guide questions na to at hindi pwede na magkaiba tayo ng pananaw sa mga sagot natin. Napakurap-kurap ako. Tayong dalawa ang gumawa ng sagot para sa lahat ng tanong. Pagkatapos, ikumpara na lang natin ang mga sagot nating dalawa. Kailangan natin pag-usapan ang tungkol sa mga pareho at magkaiba nating sagot bago natin gawin ang presentation. I got his point, but I didn't like the idea of interacting with him. At hindi ako papayag na ikaw lang gumawa ng presentation. Kaya kong, I can do it. I have the means. Why? Do you have a laptop? Agap ko. Kumunot ang noon niya. Kaya kong gumawa ng paraan. Gumawa ng paraan? How? Makikihiram ka sa kaklase? I smirked. Lalong dumilim ang tingin niya. Ako na ang gagawa, Achilles.
if you want us to consolidate the topic properly, just answer the guide questions and I'll put it on our presentation. Tutulong ako sa paggawa ng presentation. Bakit pa? Hindi naman ako nanghihingi ng tulong. Hindi iyon mabigat at kaya kong paghahatian natin ang trabaho. Hindi ba busy ka sa work mo? Magaan na nga dapat yan para sa'yo na ako ang gagawa ng presentation nating dalawa. Abala ako sa trabaho pero ayaw kong maging dahilan palalo yun para magpabaya ako sa pag-aaral. I'm just saying that tutulong ako sa paggawa ng presentation. Ayaw kong magpaubaya pagdating sa ganitong trabaho. Makita na lang tayo pagkatapos natin sagutan ang guide questions at pag-usapan natin ang tungkol doon. I gritted my teeth when I realized that he's stubborn. Hindi ko maintindihan. You know what? I don't get you. Ang sabi ng teacher, tulungan ka dahil struggling ka. Ayan na nga tinutulungan ka. I can make our presentation for us. It's just a small thing. Nag-aral ako sa taong ito. Ibig sabihin, handa ako sa mga responsibilidad sa pag-aaral ko. Kung hindi ko pala kayang tumulong sa mga group work, sana pala lumiban na ako buong taon. He said, cutting me off. I'm just trying to make it easier for us. Then you don't have to. He cut me off again. I gritted my teeth and stopped talking. Ang totoo niyan, ayaw ko lang naman talagang patulungan siya sa mga gagawin ko dahil ayaw ko magkita kami labas sa classroom. Wala naman talaga akong pakialam sa trabaho niya o pero dahil mapilit siya, nagawa ko patuloy yung excuse. I don't get him. Why is it such a big deal that he helps in making the presentation for us when it's a small thing and I can do it? I am literally giving him a favor. Ganoon na ba katayog ang pride niya na ayaw niya magkaroon siya ng utang na loob sa akin? Hindi ba iritado siya sa akin? Dapat nga pabor sa kanya yon dahil hindi na kami magkikita. We have this week to answer the guide questions. Tumango siya. Sa weekend, makita tayo para i-discuss yon at gawin ang presentation. I hate this but I won't have a choice. Sa hotel namin, inunahan ko na dahil ayaw ko lalong pumunta kung saan man siya nakatira. He paused for a bit, as if trying to change what I just proposed. Hindi pwedeng sa inyo, wala ka namang laptop at kulang sa gamit. It's more convenient in my place. He only sighed. I let it go, trying to tell him that I won't take a no for an answer. Maaring may paninindigan siya kaya hindi niya ako pinagbigyan na sarilinin ang presentation namin. Pero praktikal na desisyon ang sinabi ko ngayon dahil totoo rin namang kompleto kami sa gamit. We then didn't talk for the rest of the week. Alam kong sa weekend na iyong pinagkasunduan namin, hindi naman siya umalma ng una naming napag-usapan kaya I assume that he's agreed. May kukunin lang ako sa locker room, babalik din ako. Paalam ko sa mga kaibigan nang naupo kami sa benches sa tapat lang ng locker rooms. Kailangan kong kunin ang mga notes ko para bukas. Nasagutan ko na ang guide questions at iniwan sa locker room iyon kaya isa rin iyon sa mga kukunin ko para mapag-usapan namin ni Achilles iyon bukas. Mainit na tanghali sa school. It's still a boring life but I've gotten used to it. I've gotten used to the stares from the boys who all look like they want to flock to me but couldn't simply because I have chaperones from my friends down to my security. The stares from the girls who are all judgy and insecure. Ipinagkibit ko na lang ng balikat ang mga iyon. Lumiko ako sa banda ng locker ko nang naabutan ko si Achilles na tumigil sa pintuan ng locker ko. He then walked to the other side, palabas na ng locker room. Sa gulat ko na naroon siya at mukhang nakatayo sa locker ko bago pa ako nakaliko, na estatwa ako sandali. Anong ginagawa niya sa locker ko? I was sure. I saw him standing right in front of my locker's door. Ngumuso ako at naisip na baka sa wakas ay pumayag na siya na ako na lang ang gagawa ng presentation. Did he slip his answers to my locker so I can make us a presentation? Pwede niya namang iabot sa akin iyon sa classroom kaninang umaga. Pero dahil hindi naman talaga maganda ang tungo namin sa isa't isa, plausible pa rin na hinulog niya lang sa locker ko. I sighed and walked towards my locker to open it. Iniisip ko pa kung paano niya naman kaya nalaman ang numero ng locker ko. Well, as I've said, I may not be very liked here but I'm pretty popular. Maraming nakakaalam ng locker ko para maghulog ng love letters. Kabubukas ko pa lang sa locker ko nang nahulog sa harap ko ang isang love letter. Saglit akong natigilan habang tinatanaw ang kulay sky blue na papel sa sapatos ko. It was freshly dropped, the reason why it dropped too when I opened the door of my locker. Unti-unti ko iyong pinulot at binuksan. Ang mga nagdaang love letter, hindi ko gaanong binibigyan ng pansin. Pero sa particular na sulat na ito, agad kong binuksan.
Siguro ay dahil I looked at where Achilles Riago disappeared. I thought about things for a moment before I checked my locker again for a newly dropped paper for the guide questions I was talking about. Hinalughog ko iyon at nakitang wala naman doon. Binalingan ko ulit ang love letter. Maybe this is it. It's just written in fancy paper. I opened it and checked to see if it's indeed his output, but I realized it isn't. Dear Maria Emilia, gusto kong malaman mo na kahit ang tingin ko ay medyo suplada ka, gandang-ganda pa rin ako sa'yo. Tuwing nagkakatinginan tayo, lagi akong kabado. That's when I realize that I might be falling in love with you. There are times when I want to share to you what I'm feeling, but it's just so hard to talk to you. Hindi rin magkapareho ang estado natin at alam kong hindi mo ako tipo. Kaya hanggang dito na lang ako sa sulat. I hope after confessing to you now, I feel better and I'll get over this one-sided love. Love, your secret admirer. What? Bigla akong kinabahan. Hindi ko alam kung para saan. Nag-angat ulit ako ng tingin sa kung saan dumaan si Achilles kanina. This can't be him, right? Impossible. But why would he hang out near my locker? Nahuli ko siya eh. I looked at the letter again to check what it says. Suplada ang tingin niya sa akin. So hard to talk to me. Tuwing nagkakatinginan kami, hindi ba madalas nga kami magkatinginan ni Achilles kahit hindi kami nag-uusap? Hindi magkapareho ang estado namin at hindi ko siya tipo. All of those clues are leading to him. Hindi pa kasali na nahuli ko siya rito. Padarag akong naupo sa tabi ni Charlene sa bench nang bumalik ako. Dinala ko ang love letter pero nagpasya ako na hindi ipabasa sa kanila, gaya ng mga dati kong ginagawa. I dislike Achilles but somehow, it felt weird if I shared the contents of that letter to my friends now that I am still confused. I don't even know why I'm confused. Oh, tahimik ka. Puna ni Marcus nang nahuli akong tulala. Umiling ako at determinadong itago sa kanila ang nangyari. Ngumisi siya. Namomroblema ka na bukas? Bukas? Tanong ko, wala pa sa sarili dahil sa nangyari. You were complaining yesterday about your meeting with Achilles at home for your group work. I flinched a bit at the mention of Achilles' name. Agad nga lang akong nakabawi. I cleared my throat. Yeah. Hindi pa kami nakakapag-usap ulit tungkol dyan pero papayag naman siguro iyon. My suggestion is practical, although it would be more practical if he lets me do the whole thing. Humalakhak si Charlene sa tabi ko. Baka ayaw noong taong maging pabigat. Alam mo na, kung ikaw lang ang mag-isa ang gumawa. Goodness, it is hardly a burden to me. Mas burden pa nga na magkikita kami bukas eh. Bakit ba galit na galit ka sa kanya? Si Olivia na nanliliit ang mga mata. Ang iba nga dyan, dying to see Achilles in other places other than school. Pero hindi naman yung tumatanggap ng date kasi busy sa trabaho. It's not date, excuse me? Alma ko, it's a group work. Humalakhak si Charlene at Olivia. And I told you, I hate his arrogance. I paused and thought about his love letter. Talaga? Baka naman gusto mo siya pero nagpapa-hard to get at nagsusuplada ka lang. Si Olivia na ikinairit ako. Of course not! I'm the last person you want to accuse of that. Baka pa siya ang nagsusuplado kasi gusto niya ako. I said, now looking like it's true. Hindi na nuunahin ng mga ganyan. Gusto nun makagraduate at makapagtrabaho ng maayos para sa nanay niya. Si Charlene. Well, being hardworking in life doesn't mean that you can't have feelings for someone. I said thinking about the love letter. Agad ko nga lang binawi. At wala akong pakialam din kaya huwag na nating pag-usapan ang parting yan. Nagsimula na ang period sa hapon kaya kanya-kanya na kaming pumunta sa mga classroom namin. Simula noong magkagalit kami ni Achilles, medyo particular sa akin tuwing nagtatama ang mga mata namin minsan. Pero pagkatapos kong mabasa ang love letter niya, mas lalo lang iyon na haluan ng kung ano. Pakiramdam ko, tuwing nagtatama ang mga mata namin ngayon, may mali siya na. My legs wobbled a bit when our eyes met as I entered the classroom. I can't believe it. I'm nervous. At hindi naman ako ang may gusto. Siya naman. I tried hard to act coolly as I sat beside him. He moved his chair again, like usual, parang ingat na huwag akong magambala. Ayaw ko na rin sana magsalita pero pakiramdam ko, pag nagpatalo ako sa nararamdaman kong awkwardness, hindi ko mababawi ang dating tungo sa kanya. By the way, bukas ha, let's just meet after lunch.
Just inform the concierge. They will call home, then I'll go there. Nilingon ko siya. He looked at me. The moment our eyes met, I slightly got nervous thinking about the love letter's content. Okay. Buti hindi na nakipagtalo ngayon. Nagtagal ang tingin ko sa kanya. Binalik niya naman sa harap ang titig, pero nang naramdaman na nakatingin ako, bumaling ulit siya sa akin. I immediately looked in front, hiding the tension I'm feeling. So, are you done with your output? I said without looking at him. Oo. I'm done with mine too. You can just give your output to me. Ako na ang bahala. That's still a good contribution, so don't think that it's unfair just because I did the presentation, I said calmly. Kailangan pa rin natin pag-usapan ang kaibahan sa outputs natin para mas maganda sa presentation at mas nagkakasundo ang ideya natin. I cleared my throat a bit and looked at him. Nagkatinginan kami kaya agad kong binawi ang tingin ko at tumahimik na lang. Was it really his love letter? All the clues on that letter is pointing to him. Ayoko namang diretsahin siyang tanungin tungkol doon. It shouldn't be a big deal. Marami rin naman akong love letter na natatanggap sa nagdaang mga buwan. Kaya bakit ko iisipin yung letter niya? I glanced at his penmanship and saw its similarities with my secret admirer's penmanship. Nakauwi na lang ako at gumabi na, hindi pa rin natatanggal sa isipan ko iyon. Kabado tuloy ako bukas pagpunta niya. Umaga nang inayos ko ang mga sagot ko. Gusto kong reasonable ang answers ko sa guide questions. Hindi pa nagtatanghalian, nag-ayos na rin ako. I alerted the reception to call me if Achilles is there. Magtatanghali pa lang, ready na ako. Ayos na ang laptop ko, nakapagbihis na rin at nag-light makeup na. Miss, nasa lobby na po ang bisita nyo. Sambit ng kasambahay sa akin sa oras na pinagkasunduan namin ni Achilles. Bahagya akong kinabahan at tumango agad. Pinauna ko na ang mga kailangan ko at sumunod ako agad. I'm wearing a long off-shoulder white floral maxi dress with my hair down and clipped on the sides to emphasize the light curls I did. I immediately noticed how ridiculous it is to prepare this way for just a meeting with Achilles. Teka lang, nababaliw na ba ako? Hindi naman siguro, ganito naman talaga ako ah. I value myself so I dress nicely all the time, even just for this stupid meeting. Achilles was led to the poolside table gaya ng utos ko. Nasa harap niya na rin ang notes at laptop ko. Wearing a fresh white t-shirt and a dark jeans with a misplaced ragged brown shoes, he sat on the rattan chair with an orange juice on his side when he saw me. Nasa lobby pa lang ako, nahanap niya na ako. Saglit siyang umayos sa pagkakaupo, isang bagay na madalas niyang gawin kapag nagkikita kami. That explains it. Kanya nga ang love letter. Him trying to look better whenever our eyes met is something that an admirer would do. Kinabahan tuloy ako lalo. Nakatingin siya sa akin habang naglalakad. Pakiramdam ko, naglalakad ako sa mga ulap. Hindi ko alam saan iaapak ang mga paa ko para lang maayos ang lakad ko. Nang palapit na ako, mas lalo kong naramdaman ang kaba. I only masked it with my usual annoyed and snobbish face. Lunch? I asked casually. Umiling siya. Kumain na ako. I nodded and opened my laptop, trying my best not to make eye contact. Kinuha niya rin ang notebook niya at unti-unting binuksan. Nandito na ang mga sagot ko sa guide questions. Nandito na rin ang sa akin. Sabi ko at ipinakita sa kanya ang drafts ko. Palit tayo, babasahin ko yung sayo bago tayo mag-discuss. I agreed and gave him mine. Tinanggap ko rin ang sa kanya at binasa. Iilan sa mga questions pareho kami ng sagot. May iba nga lang na magkaiba at iyon ang sinimulan namin pag-usapan pagkatapos basahin ng buo iyon. Hindi nga lang ako makapag-concentrate ng maayos dahil nako-conscious ako tuwing tinititigan niya. I'd looked away and read my outputs just to get away with his intense gaze. And now that I know that he likes me, it's making me more nervous. Kahit magkaiba kami ng opinion sa ibang bagay, inilagay pa rin namin iyon sa presentation para ma-discuss na rin sa harap ng klase ang iba-ibang perspective at ideya tungkol sa short story na naka-assign. I manipulated my laptop as he chose and rephrased what we are going to put into it. Hirap siyang tingnan iyon sa posisyon namin kaya tumayo siya at nilapit ang upuan sa akin. Kabado ko siyang tiningnan habang lumalapit. I know that he just wants to see the presentation but being near him felt weird in a different way. Tuwing nasusulyapan ko naman siya, nakikita kong seryoso siya sa pinag-uusapan naming dalawa.
Hindi naman ako mapakali kaya tahimik na lang habang ginagawa ang mga gusto niyang ilagay. He isn't in love with her anymore. Basa ni Achilles sa output niya. It is just his nostalgia. He didn't act on it because he is aware that he isn't in love anymore. Habang nagtitipa ako, hindi ko napigilang huminto. By the end of the story we are discussing, the narrator reminisced his past with a woman he didn't end up with. Doon kami magkaiba ng pananaw. Tingin ko, gusto niya pa pero dahil marami nang nangyari sa kanilang mga buhay, alam niya na wala na ring puwang ang kung anumang nasa kanilang dalawa. How can you say that he isn't in love with her anymore? I asked. Para sa akin, gusto niya pa. But it's been so long. They both have their own families and problems. It is not the time to act on whatever he was feeling towards her because responsibility always outweighs feelings. Umiling si Achilles. Inalala niya ang kung ano sila dati, pero hindi ibig sabihin noon na gusto niya pa ito. Kung inalala niya, that means he still has feelings. He shook his head again. Thinking about the past doesn't always mean you miss it. Inalala niya ang nakaraan dahil iniisip niya na hindi na pareho ang nararamdaman niya noon sa ngayon. Whatever it is that he was feeling faded through time and circumstances. Paano ka nakakasiguro? Nagtaas ako ng kilay. Nagka-girlfriend ka na? You seem so good with feelings and all. His eyes narrowed at me. I think he's still in love. A person who thinks about someone else from the past couldn't get over it. He just caught up with all the responsibilities he now has kaya binaliwala niya na ang nararamdaman niya. He shook his head again. Pwede mong isipin ang nakaraan kahit wala ka nang nararamdaman. Iyan ang ipinakita ng lalaki sa istorya. How are you so sure? Hindi ka pa naman nagkaka-girlfriend. Hindi ko tuloy napigilan na sabihin iyong alam ko tungkol sa kanya. His brow furrowed. He licked his lips and stared at me. Bigla kong naalala ang love letter niya kaya hindi ko matagalan ang tinginan. At kung nagtagal man, uminit ang pisngi ko. Kailangan ba magka-girlfriend muna bago magkaroon ng opinyon? I cleared my throat and sipped on my orange juice. Binasa ko ang istorya kaya iyon ang tingin ko. Ikaw, nagka-boyfriend ka na kaya tingin mo mas lamang ang opinyon mo? Nagtaas siya ng kilay. I looked at him as if offended. I narrowed my eyes. Why are you asking if I've had a boyfriend? Kumunot lalo ang noo niya at bahagyang lumapit sa akin. Kasi tingin mo, yun ang basihan ng magandang opinyon. Of course, yun ang basihan. Experience is still the best teacher. Kung ganoon, nagka-boyfriend ka na ba? He cut me off with urgency. Nagkatinginan kami. Lalo lang tumindi ang mali siya para sa akin. Well, may boyfriend ka? He urged again as if he can't wait for my answer. Why are you urging me to... Kasi sinabi mo yon ang basihan, hindi ba? Nagka-boyfriend ka na? I groaned. I find it hard to answer it. At pakiramdam ko rin, ikinakahiya ko ang magiging sagot ko. Hindi pa. I croaked. Nagtaas siya ng kilay na para bang may mali akong nasabi. Hindi ako makatingin sa kanya. Oo, at marami akong naging maliligaw pero wala pa akong sinasagot dahil wala rin naman akong gusto sa kanila. Hindi pa? Tanong niya, parang nagdududa pa. Oo, hindi pa. Ulit ko sa mas klarong paraan. Maganda ako pero mataas ang standards ko. Hindi pumapasa ang mga nanliligaw sa akin kaya natural na wala pa akong boyfriend. He smirked. Ayun naman pala, pareho tayong wala. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. The malice that I'm feeling between us is creeping in that. I felt more awkward than ever. Ano ngayon kung pareho tayong wala? I asked a bit alarmed that we are having this conversation. Nagtaas ulit siya ng kilay at biglang binagsak ang tingin sa laptop ko. Parehong walang kwenta ang opinion natin. Ilagay mo na lang sa presentation at pareho nating i-discuss ang mga iyon sa reporting. He said.